Kaibigan, Doy Taktakan Tumpalan. Kumusta ka, Doy? Mabuti. Very good. Gaano kabuti ang buti? Great. Talagang Yes. kasing great. It is great. What do you look forward to in 2013? Okay, 2013 is the beginning of the second decade of First Vita Plus. So this time, gusto ko i-dominate na yung... Ngayon kasi Philippines pa lang eh. So I would like it to be bigger. So this time, gusto ko lumabas na ng Philippines. And hopefully, the entire world. Uh-huh. Okay, and when you say that, Doy, pag naalala mo yung first 10 years ng First Vita Plus, ano yung mga bagay na pumapasok sa iyong isipan? All the trials and triumphs of First Vita Plus. And yung mga tao, the men and women, na araw-araw na nagpapakahirap para magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Yun talaga yung tumatatak palagi sa bawat araw na naaalala ko at gumigising ako na may Hindi ba? Easier said than done. Yes. Easier said than done. If I were to ask you, anong nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob para mangarap, halimbawa, i-conquer ang mundo para sa First Vita Plus? Oo. Nung nagsimula ako 10 years ago, alam ko na napakahirap gawin because during that time, yung landscape then was dominated by the multinational companies. Wala pang all-Filipino na kumpanya na naging successful sa multi-level marketing. Pero sabi ko, kaya ko at gagawin ko. Gagawin ko lahat. So ngayon sa pangalawang dekada, if I say that I would like to conquer the world, alam ko na hindi magiging madali. Pero alam ko na kaya kong gawin. You know that in your heart, no? Yes. Nasa gut. Yes. Nasa instinct mo yan. Every time. Lahat yun. Gaano ka importante yun? Yung instinct. Gaano ka importante yung gut feel na kakayanin namin ito? Gusto ko sabihin na that what drives me. Yun ang talagang motivation ko every day na lahat nangyayari dahil unang-una naniniwala ka na mangyayari. Tapos nararamdaman mo na mangyayari dahil kaya mong gawing totoo. Sa tagumpay na tinamasa ni Doy, how much of that is hard work? How much of that is prayer? How much of that is luck? Pwede ko sabihin na pantay-pantay. Pantay-pantay lahat. Yung sobrang dasal ko na araw-araw maging gabayan ako na lahat ng gagawin ko tama para sa lahat. Pangalawa, sobrang yung dedication, commitment, hard work na binigay ko. Because when you put your heart and mind into something, kaya mong gawin lahat eh. And then of course yung luck, sabi nila na maswerte. Pero kung walang dasal at walang hard work, I don't think kayang gawin. May kasabihan nga na ang swerte daw ay tira-tirahan ng dasal at ng tiyaga. Tama. Okay. At this point, Doy, ang dami mo ng pinagdaanan, the good, the bad, challenges, the joys, the pain of being Doy Tumpalan. You've become a public figure. You are a very private person to a certain point. Ano sa'yo ang ibig sabihin ng kaligayahan today as we talk? What is happiness? Boy, yung malaman ko na I've made a unique difference, yun ang ibig sabihin sa akin ng Dito sa kaligayahan. buhay na ito? Sa buhay na ito, in this lifetime. Na madaling gumawa ng... It is easy to make a difference. But to make a unique difference is something else. Paliwanag mo sa akin, ang ibig sabihin ng unique difference. Kasi mahirap na maging maligaya ka para sa ibang tao at gumawa ng isang bagay para sa ibang tao. Pero para sa akin, parang yun ang nagpapaligaya sa akin, na malaman ko na merong mga tao na
lumiligaya, gumiginhawa ang buhay nang dahil sa'yo. Meron akong paborito na poem by Ralph Waldo Emerson. Yung pinakahuling bahagi, yun yung pinaka-importante sa akin. In fact, yun ang gabay ko araw-araw. Ang sabi, to know that even one life has breathed easier because you have lived, then you have succeeded. Ang malaman na kahit may isang buhay na guminhawa ng dahil sa'yo, yun ang totoong ibig sabihin ng salitang tagumpay. Ang ganda. Ang ganda. At habang pinag-uusapan natin ang tagumpay, Doy, kinakailangan bang mangarap ang isang tao para magtagumpay? Kinakailangan, boy. It may be small or big, but you have to dream. Because that's the beginning, that's a start, that's a seed of your success. You need to dream. Yes. You need to dream. Be it small or big. How do you do it? Maraming nagmamasid sa atin ngayon, maraming nakikinig sa ating pag-uusap. Paano ba ang mangarap? Isinusulat ba ito? Iniisip ba ito? Nakikita ko ba ito sa kapitbahay ko? Nakikita ko ba ito kay Doyi? Nakikita ko ba ito kay Boy Abunda? Saan ko nakikita ang pangarap? Or do I find it in my heart? Always in your heart. Always in your heart. Palagi ko sinasabi, nung maliit pa ako, ang panaginip ko, colored. Vivid and colored. Hindi black and white? No, never black and white. Nung maliit pa ako, wala pang LED. Pero baka, o high definition. Kung meron na nun, ganun. Okay. So, it is always in colors. Always, kung ano yung gusto kong mangyari at makamtan at maging ano ako, nakikita ko na kaagad. So, yung pangarap ko, doon nagsimula lahat. Doon nagsimula lahat kung ano ang meron at ano ako ngayon. Dahil yun nagsimula sa pangarap ko since maliit pa ako. Which was what? What was your dream nung ikay maliit pa? Always, palaging merong ibang tao. Hindi lang para sa sarili ko. Yung mga pangarap ko na gagawin ko sa buhay ko, palaging kinakailangan na merong ibang tao na kabahagi noon. Hindi lang para palagi sa akin. Na, okay, we're only human, na ang pangarap natin magkaroon ng magandang bahay, sasakyan, o maging maginhawa ang buhay. Pero, if I always look back to where I started, yung mga pangarap ko, palaging may kasama na ibang tao ako na kinakailangan, kung maging matagumpay ako, kinakailangan meron akong kasama sa tagumpay ko na yun. Naparabagang, kung ano man ang mangyari sa iyong buhay, magkakaroon ako ng bahay, sasakyan, magandang buhay, pero palaging may mga ibang taong apektado. Hindi lang ako. To share. Oo, hindi lang Hindi ako. lang ikaw. Ayoko lang ng para sa akin. Sa ganda mong ito, Doyi, I mean, and I'm not flattering you because I think you're one of the most beautiful women in this country. Hindi mo bang pinangarap maging beauty queen, mag-artista, maging reyna? Because I wanted to be a beauty queen. No, but did you dream to be, to be a woman recognized for her beauty? Honestly, no. Talaga hindi? No, I don't remember even. No. Hindi talaga? Yung Hindi. magmodelo? Well. Si Ai nga gusto mag-flight stewardess? Hindi. So you've always wanted to be an entrepreneur, a Yes. businesswoman, Yes. affecting people's lives. Yes. Doy, ano ang tunay na ibig sabihin sa'yo ng tagumpay? The true measure of success. Kapag mayroong ibang tao na naging matagumpay ng dahil sa iyo, yun, para sa akin, yun ang totoong ibig sabihin ng tagumpay, na hindi lang ikaw ang naging matagumpay in this lifetime, in this journey. Hindi ganun ang totoong kahulugan ng tagumpay para sa akin. Ang totoong tagumpay para sa akin ay, ang alam mo na merong mga tao na nagbago ang buhay for the better because of you. Alam mo, that really makes a lot of sense. I was reading a book by one of the greatest actors of global cinema, Sidney Poitier, who wrote a book about the true measure of success. Ngayon naalala ko, sabi niya, ang tagumpay daw is to be able to provide well for your family. Kasi nga, napakahirap din ang kanyang pinagdaanan. And to make sure that your children, your wife, and your extended family, lahat ng nakapaligid sa'yo ay gumanda ang buhay dahil sa'yo. You're bringing it further than just family. Yes, and that is what making a unique difference is. Yun Para yun. sa- Yes. Yun ang ibig sabihin. Doy, pag halimbawa, nakaka-apekto ka ng isang buhay, do you mind if someone comes back to you and says thank you? And do you also mind when somebody just forgets you?
Both, because para sa akin, yung pinakamagandang sukli sa mga ginawa mong kabutihan ay yung salita lamang na thank you. Or being grateful, yung gratitude. Importante yon. Dahil gusto ko ganun din ako. Na kung ano man meron ako at kung sino man mga taong ito, gusto ko patuloy ako nagpapasalamat sa kanila. Be it small or big nga. Pero kung hindi man na nila ako maalala, okay rin lang. Kasi para sa akin, hindi mo ginagawa ang isang bagay dahil gusto mo na ma-appreciate kanila. O mapasalamatan ka. O hindi. Ginagawa mo yun dahil gusto mong gawin. Wow. Okay. I mean, also because pag nagpapasalamat ang isang tao, umiikot yung grasya, Yes. yung karma daw, umiikot dahil nagbubukas ang iyong puso ng mas maraming grasya. Kaya when you say thank you, it is a language of the divine because that's the line that you say in front of God. Very Doy, the road to success, the road in this life is never easy. How difficult was your journey to Very. get to where you are today, to get to that space today? Very difficult. Yung ibang tao, pag nakikita ko, akala madali. But when you're alone and you know that you went through all this, lahat yung road to success and where you are right now, hindi madali. Napakadaming stumbling blocks. But I made them my stepping stones. Hindi yun naging dahilan para tumigil ako at para sabihin na, I give up. Never. Never was yung moment na yon na dumating sa akin na sinabi ko sa sarili ko na, Ayoko na. ayoko na. Hindi ko, mas madali na mag-give up. Mas madali na sabihin na, wag nang ipagpatuloy dahil mahirap yung papagdaanan muli. Pero, yun ang nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Baliktad. Okay. You know, it's easier when we look back. I mean, in hindsight, lahat ng iyong pinagdaanan, para bagang pag tinitingnan mo, paano ba kinaya yon, hindi ba? At now, Doy, pag binabalikan mo yung mga mahihirap na pinagdaanan mo, and when you say, wow, buo ako, at nakakatulong pa rin ako sa maraming tao, and paano ko nagawa yun? And when I ask you this question, how did you do it? How did you move beyond the nasty controversies, the intrigues? Paano mo kinaya yon at paano mo nalampasan? Diba merong kasabihan na what didn't kill you will make you stronger? Totoo. And it made me stronger. Paano yun? Sa mga pagkakataon na mag-isa ka lang, nakaluhod ka na, umiiyak sa Diyos, dahil di ba may mga moments na talagang tayo lang, you're alone and you confront the truth, you confront the truth around you. Sometimes you don't understand why people do things to you, and then you and your God, kayo lang ang nag-uusap. Nung mga panahon na pinagdadaanan mo ay tunay na mahirap talaga, na minsan sinasabi mo nang hindi makatao yung pain, what were you talking? What were you telling God? I always have a conversation with God. Yung iba sasabihin, ang corny, di ba? Pero I have this conversation with God, always. At ang sinasabi mo sa Kanya? Na kung ano man yung plano mo para sa akin, I will just follow. Kung ito yung paghihirap na kailangan kong pagdaanan because you have a bigger plan for me, a grander plan for me, then so be it. I'm willing to go through this because I know and I trust in you completely. Pero walang pagkakataon na nagduda ka. Walang pagkakataon na nag-waver yung paniniwala na parang iniwanan ka na ng Panginoon. I'm only human. Meron. Pero once kasi nagbabasa ako ng Bible every day, nandun lahat ng message. So kapag kinakailangan ko ng lakas ng loob at babasahin ko yung verse for the day, andun palagi yung answer. Bumabalik yon. Yes. At ang palagi niya sasabi, never give up. Andyan ako palagi. Hindi ka napapabayaan. At sa lahat ng laban na yung pinagdaanan, Doy, hindi sumagi sa iyong isipan ang umatras. Never. Mas pang umabante. Okay. Let's talk about stories. Let's talk about the first quadrant story. Alam kong napakalaking kwento ito, hindi lamang sa iyo, sa aming mga tao. Maraming tao na apektuhan dito. Ang akin lamang, I will go to that point when you could just have walked away. Yes. You could just have walked away. You worked so hard for that company. And then just live a comfortable life. But you didn't choose that route. You didn't choose that route. Lumabang ka pa rin. Tell me your story. Tell me what you can tell me about first quadrant.
well, ngayon hindi na painful to talk about it. Before it Pero was. dati hindi mo kinakayang magkwento tungkol dyan. Hindi, kinikwento ko parang therapy yun sa akin. Kasi wala akong nagawa noon in terms of, you know, your hands were tied. Hanggang doon lang yung kaya mong gawin. Pero, ginawa ko pa rin, sinunod ko pa rin kung ano yung sinasabi ng puso ko na hanggat merong isang tao na naniniwala sa akin at sa pinaglalaban ko, hindi ako titigil. Ipapagpatuloy ko. Pinakamahalagang leksyon na natutunan mo sa experience mo sa first quadrant was? Huwag tumigil mangarap. And there's always hope. Palaging merong pag-asa. Palaging may pagkakataon na mabago ang mga mali. Palaging there's another great morning. There's another great morning. Yes. We'll talk about it later. Pero sabi ko nga, you could have walked away. You could have said, hey, I've done what I'm supposed to do. At lahat ng tao closest to me were telling me that. Exactly. Talaga? Yes. Dahil mas madali yung gawin. And they can see yung physically drained ako, emotionally, spiritually, lahat drained. Pero sabi ko hindi. Dahil mas madaling gawin yon. Pero para sa akin, mas mahirap na gumising sa bawat umaga, na isipin na papaano yung mga tao na umaasa pa rin na ipapagpatuloy ko at hindi ko ginawa para sa kanila. Nabawasan ba ang tiwala mo sa mga tao na hindi nakaunawa doon sa iyong ginagawa? Honestly, hindi. Kasi yun yung opinion nila and they're entitled to that. Have you forgiven? And I've forgotten, yes. Mahirap yun, ha? Mahirap. Mahirap. Pero, Madali magpatawad, sabi nga nila minsan, pero ang makalimot ay mas mahirap. But you have done both. oo, sa loob ng maraming taon, nagawa ko na. Nung umpisa, mahirap talaga. Pero, you have to move on. And you did move on with First Vita Plus. Yes. Tell me the story. How did it start? And then, how did you get to your 10th year and the beginning of the second 10 years? Yes. Nung nangyari sa akin yung first quadrant, sabi ko sa Diyos palagi na-question ko na, bakit nangyari to? Ano yung gusto mo na message for me? And then, First Vita Plus came along. So yun pala yung sagot. Na meron lang pala na gustong ayusin ang Diyos para sa akin. Na ngayon, ang gusto niya palang direksyon para sa akin, mas malawak. Ibig sabihin, yung First Vita Plus kasi, para sa lahat. And ito yung nagbibigay ng totoong pag-asa, hindi lang financially, pero health-wise. Kung saan, when I first had First Vita Plus, marami ng talagang sakit na hindi maintindihan kung anong pwedeng cure. So, ito yung sagot para sa akin. Sa lahat pala ng paghihirap na nangyari, hindi pala yun paghihirap. Pero it was really, parang pinipino ka lang. Okay. I get it. Ganon. So, yun yung blessing na binigay sa akin through First Vita Plus. Okay. Pag nag-uumpisa ka sa isang konsepto, halimbawa, Doy, First Vita Plus, what inspires you to do something? What triggers you to do something? At saan ka nag-uumpisa? Ano ang gitna? Ano ang next? You know what I'm saying? How do you do it? Unang-una, palagi kong iniisip, yun nga, the men and women who are there every day promoting the miracles and the health benefits of First Vita Plus, at yung mga tao na hindi nawawalan ng pag-asa. Na alam nila whether you are employed, underemployed, or unemployable. Okay. Dahil marami na wala nang pag-asa sa labas sa traditional business or sa race outside of yung First Vita Plus. So nag-uumpisa yan doon sa mga tao na naniniwala, nagsisilbi, dedicated, etc. But in terms of the product, kanina may sinabi ka that realizing na ngayon sa mga araw nito, ang dami ng sakit, hindi natin alam minsan kung saan nanggagaling ng mga sakit na ito, hindi ba? Parang masakit ang ulo, masakit ang kung ano-ano na. So it started with that realization that there is a problem. Yes. That there is a problem. So, kasi may nagsasabi na minsan, the best businesses are businesses that are premised around problems. So, sakit. And then, you went to what? To your friends, scientists, doctors? Una, talagang
ako yung tinatanong ko yung sarili ko. Okay. Tapos pangalawa, What is that question that you ask yourself? na okay, yung gusto ko masatisfy ko ako muna. Okay. Number one. Yung kung okay sa akin, papasa ba? Yung in terms of quality, Alright. in terms of efficacy. Ang pangalawa at mas maaring nakakatawa, yung mga anak ko. Kapag nag-in-approve nila ang isang produkto, lahat ng mga produkto ina-approve ng mga anak ko. Pag kaya nilang inumin, pagka sila yung kritiko, sila Okay. yung honest At kritiko epektibo para sa kanila, Okay. tsaka ko lang ipapainom, kaya ipainom sa maraming tao. Pag pumasa na sa akin at sa mga anak ko. Okay. Para lamang sa sa mga ibang tao pa rin na nagmamasid dito sa ating pag-uusap na ito, ano ba talaga ang nagagawa ng First Vita Plus? Dahil alam ko nag-umpisa ka sa dalandan Yes. hanggang sa mga herbal blessings na at dumami na ang mga produkto. What does it do to me? What does it do to, to people eavesdropping on this conversation? It is actually a health drink. Okay.